So, may nangyari po na sumang-ayon po itong si former President Duterte. Sabi niya, para walang gulo, sasang-ayon na lang tayo dito kay Marcos. Ako sa tingin ko, parang sarcastic yon yung ginawa ni Duterte. Kasi kahit anong sabihin mo sa administrasyon na ito, kahit anong isasuggest mo dito kay Marcos, itong si PBBM, hindi naman ito nakikinig . Kaya sabi ni Duterte, sasang-ayon na lang tayo. Ito yung isa sa mga pinaka-highlight sa nangyaring speech niya sa PDP laban. Itong si former President Duterte. Medyo mataas itong kanyang speech pakinggan. Sabay-sabay nating pakinggan itong speech niya. Okay, pasok former President Duterte, Tatay Digong, mabuhay ka. Remember that lahat ng mga partido na pumunta kay Marcos, I'm not saying anything against... Let me, what do you call this one? Remind everyone na nahihirapan po akong hanapin itong video na ito. Okay? Kasi di ko lang alam bakit walang media na nagko-cover sa PDP laban na kanilang meeting. So, kung saan ko ito nakita, shout out na lang sa inyo. Pero, ayan may edited pa ito, may nakapangalan pa. Full speech at PDP National Assembly kay FPRRD. Ayan. Edit talaga, Hindi ko makita yung original na video nito. Pero sige lang, at least yung importante dito, yung audio na pakinggan natin at i-analyze natin. Okay? Ito, play. It is good. It shows the markmanship ng target ng ubusin kayo. Pero ang nagpaiwan kasi, ang talagang nagpaiwan, whether most vocal or in some places, Corazon Ostero, good morning po. Silent. Pero nandito pa rin sa opposition ang PDP. Yan. So, in a democracy, whether you like it or not, there has to be some form of dissent. Alam mo sa demokrasya, you define democracy. Sabihin mo lang, it's a system of government without dissent. And that is not democracy at all. Diba? Sa Donmar TV, lagi dating binabanggit ang demokrasya. Diba? Lagi kong sinasabi yan sa inyo, ang demokrasya. Kaya nga, ang definisyon ko sa demokrasya na-align po sa kay Duterte. Dati ko na itong sinubaybayan si former President Duterte. Si former President Duterte, nire-respeto niya ang demokrasya ng Pilipinas. Hindi ko lang alam kung itong mga taga-kongreso at itong ating Pangulong Bongbong Marcos, nagtatanong lang kami kaming mga taong bayan, kung nire-respeto nyo rin ba ang demokrasya? Kasi ang nakakasakit ng dibdib, itong mga government officials na hindi alam kung ano ang kahulugan ng demokrasya. Bakit ito example lang. Bakit itong mga vlogger, merong mga vloggers na pinag-usapan, nagtatanong kung saan napunta ang pera ng taong bayan? Nagtatanong lang naman ang mga vloggers, pero bakit kinasuhan nyo na? Yan nga ang sabi ni Duterte, ang demokrasya should have dissent. Meaning, irerespeto natin. Kung ano ang opinion mo, kung ano ang opinion ko, kung magkaiba man tayo ng opinion, magrespetuhan tayo. Kaya nga sabi ni former President Duterte, kung ano ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos, na tayo hindi natin ginusto ang ginawa ni Bongbong Marcos. Hindi natin ginusto ang ginawa ni Tambaloslos Martin Romualdez. Hindi natin ginusto ang mga nangyayari ngayon sa Kongreso. Hindi natin ginusto kung ano ang ginawa nila kay VP Sara. Hindi natin yan ginusto. Pero the fact
that these people are voted by the Filipino people, ang demokrasya po nakasaad doon na we should respect. It's very obvious na tinatrabaho nila ang mga kaalyado ni Duterte. Pero sabi ni Duterte, ganyan siya ka-humble na ilabas na naman ang kanyang humility. Si Kibuloy, ganito ang ginawa. Si Harry Roque, ganito ang mga ginagawa. Kaalyado yan lahat ni former President Duterte But still, si Duterte po, buong akala natin babatikusin niya ang administrasyon. Hindi, sabi niya, ganyan naman siguro ang demokrasya talaga. Kung itong si former President Duterte, kung hindi pa matino ang utak nito, di natin alam, baka sinugod na ang mga ng mga tauhan niya. Kasi alam natin kung ano ang maging command ni Duterte ay ang taong bayan, mga supporters, talagang lulusob yan. O kung sasabihin Duterte, mag-people power na tayo doon sa Manila. Pero never nyong narinig si Duterte na nagsabi ng ganyan. He let the people decide. Hindi siya ang nagko-control. Yan ang tunay na leader. Oy, Marian Julian, yung ating moderators, maraming salamat sa pakulay na liwanag. Ayan. May ubo ako, guys. Okay? Patuloy. Ang essence ng democracy is kung may gusto mong sabihan karamihan, kisihuda kung 1,000 kayo, magsabi ito, at may isang tao lang magsabi, hindi tama yan. That is democracy. Correct. But kung magsabi that... Diba, ang ganda ng kanyang sinabi. Bakit kayo papalag? Especially itong KOJC. Bakit nyo, kayong mga PNP, kayong mga Hontiveros, kung hindi nyo nagugustuhan ng SMNI na mainstream media, look at what happened ngayon sa SMNI. Look at what happened ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. Remember, noong panahon ni Duterte sa kanyang administrasyon, kumakalat ang balita na itong si Vice President Leni Robredo tinatrabaho, niluluto ang impeachment ni Leni Robredo. Niluluto. Pero, hindi yan hinayaan ni Duterte. Sabi niya, bakit niyong i-impeach yung taong yan? Binoto yan ng taong bayan, si Leni Robredo. Whether siya po ay sabi ng iba na talagang sa Bisaya pa nanlimbong. Siya ba ay nag-cheat o hindi? Still, nanalo siya under our constitution. So, hayaan nyo si Leni Robredo na magtahol ng tahol patungkol sa akin. Sabi niya. Yung mga impeachment na yan, sabi ni Duterte, itigil nyo yan. Look at what happened. Tumigil. Because part yan ng demokrasya. Hinayaan niya si Leni Robredo, sige, mag-criticize ka sa akin. Hallelujah. That is dictatorship. Kaya kailangan tayo, nandito man tayo ngayon sa, hindi man tayo identified. Well, you had your heyday. I was the president a few years ago. And I hope na nakatulong ako sa inyo personally. But if not, then I hope that you'd recognize my effort really to just run government in the most regular way. Huwag na yung extraordinary. Regular na lang tayo kasi yun naman ang kaya natin. So, nandito tayo uli. Nandoon lahat. Nandoon lahat ang partido. At alam ko matutunaw yan. At the end of Marcos' term, magre-regroup pa yan. Mag-aaway pa yan. While ang PDP, established na tayo, wala na tayong pag-aawayan. Sa totoo lang, tama itong sinabi ni former President Duterte. Sa darating na election, inanalyze na ng PDP laban, inanalyze na ni Duterte na mag-regroup pa yung grupo ni Bongbong Marcos. Marami dyan.
na mga kaalyado ngayon ni Bongbong Marcos na hindi loyal sa kanya. Marami pa yan. Inag-away-away na nga sila, di ba? Pero ang PDP laban, ang mga government officials na nanatili sa PDP laban, hindi na sila mag-away-away. Kasi bugbog sirado na ang PDP. Marami nang umalis. So sa madaling salita, ang mga miyembro po ng PDP laban ay na-filter na. Kung sino yung natira, that means yun. Yun yung mga loyal sa PDP. Yun yung mga may prinsipyo. Kaya sabi ni Duterte, itong PDP will be a PDP. Ang mga natira, ito yung mga hindi po nadala sa pera. Hindi po nadala sa popularidad. Hindi po nadala o nakontrol ng mga may power. Di ba? Ang ganda. So, dito ko nasabi na Duterte is very brilliant, matalino. Hindi na niya hindi niya kinontrol na bakit kayo umalis sa PDP. Wala. Yung mga umalis, hinayaan niya. Alis na kayo kung gusto nyong umalis. Kung ayaw nyo na sa PDP laban dahil gusto nyo ang pagmumukha ni Bongbong Marcos sa kanyang power, doon kayo. At least alam natin na at the end of the day, ang mga natira sa PDP laban ay magkaunawaan. Diba? Magkaunawaan itong mga bago. Diba ang galing? So ngayon, he is free. Hindi kagaya dito sa kampo ng mga tambaluslos at ang mga bangag. Ha? Plastikan yan. May iba dyan nakisali sa partido nila Romualdez at ni Bongbong Marcos kasi nangangailangan sila ng suporta ng may power. Pero dito sa PDP, Duterte said, I don't care. Basta kung siya ang magplano dito sa PDP, mag-raise siya ng funds para lang dito sa mga kakakandidato sa PDP. Yan, ang galing yan eh. Ito yung may bayag, ito yung totoong matapang na leader, si former President Duterte. Hindi siya nakokontrol ng mga oligarchs, kung tutuusin. Okay? Kaya, sabi niya, ang bunganga ko, hindi ako takot magmura nitong mga oligarchs at kung sino pang mga matataas na mga mayayaman na tao. Hindi siya takot. Kasi, wala siyang utang na loob. O, yan, mamaya, darating yan ang sinabi niya. Yan ang totoo. At wala tayong sinusunod. Believe man tayo kay Marcos. No problem about it. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Diba? Sarcastic yun, pero that is part of democracy. Yan ang sabi niya. Sasang-ayon na lang tayo kay Marcos. Ay, alangan. Pero, well, wala naman, wala namang masabi. Otherwise, I'd be the first really to shout. Yung wala namang abuso si Marcos na ano. For as long as he maintains his, yung ayan nga, sabi ng ilang mga political expert at mga magagaling na political vloggers, ang tunay na kalaban natin ay hindi po si Bongbong Marcos, which is I agree. Si Bongbong Marcos, ngayon, weak lang talaga siya. Ha? Yung nangyari sa flood control project, isang example yon, isang bagay yon na hindi talaga niya magawa ang solusyon. Pero hindi naman yun sinasadya ni Bongbong Marcos kasi ganyan na talaga siya. Hindi niya talaga kaya, yan ang totoo. Pero ang tunay na kalaban ng taong bayan sa panggigipit dahil sa nagkagulo, si VP Sara, inaway na, ganun, ganyan, si VP Sara at si Bongbong Marcos, hindi na intindihan kung ano-ano. Isang tao lang ang dahilan nito at isang tao lang ang
kalaban ngayon natin. Walang iba kung hindi itong Kongreso. Sino ang leader ng Kongreso? Siya. Siya ang nagpapagulo sa Pilipinas ngayon. Nung ugali niya, okay lang. I think that I Ang kanyang ibig sabihin si Bongbong Marcos ang tinutukoy niya dyan. can live with him. I can bed with him. Fernie 2.0, hello po. But wag lang yung kagaya noon na may mga abuso, then there is favoritism, lalo na sa military. Sino lang ang papasok kung gusto nila, military yun. Walang iba. Ayaw pakialaman ang mga gago. So, yung mga ganun. For as long as government is run in a regular way, wala nga tayong problema. Ako, I don't have any qualms against Marcos. Serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan yan. I have not reached that point. But kung meron ako... So, sa madaling salita, nire-respeto ni Duterte ang mga pinaggagawa ni Bongbong Marcos? Diba? Ang taong bayan ang may karapatan. Si former President Duterte, alam niya kung ano ang kalakaran ng pagiging presidente. Hindi maganda na ikaw, former president ka, at pagsabihan mo yung sumunod sa inyo na presidente na you stop it, mali ka. Hindi maganda. Ang taong bayan pwede, di ba? It's obvious naman, hindi natin ginusto ang mga nangyayari ngayon. Tayo may karapatan. Pero sabi ni Duterte, maganda kasi ipinaunawa niya sa atin, sa taong bayan, na sometimes we have to accept it kasi binoto natin yan eh. Okay? So, at least, hindi naman inabuso. Yung legislative man yung nangyari kay Kibuloy, nung nangyari kay Alice Go, legislative man yun, branch. Pero di natin alam, no? Behind that, kung sino talagang may utos. Pero at least, it coming from the legislative yun. Okay? Kung hindi nagustuhan, out of respect, hindi naman, it does not really would go into the core of governance na walang, hindi masyado abuso. Sinisekreto ko. Isabi sa amo natin na, alam mo, baka masobrahan. Ganon. Tutulong ako, pero in whispers, because hindi naman tayo sa oposisyon. But there has to be somebody on the opposite side. Ang tawag niya normally is opposition sa politika. Pero in a body politic, sa governance, in a democracy, kailangan talaga merong sa kabila. Because the checks and balance will come whether you like it or not. Because Mr. President, tama lahat ang mga sinasabi mo. Pero paano yan? Ang mga oposisyon ngayon, kinain na rin ng nasa posisyon. Kinain na rin nila Bongbong Marcos, sina Riza Hontiveros, Ma'am MJ, hello po. Sina Riza Hontiveros at itong sina Pimentel na mga natitirang oposisyon, wala, no comment na sa Marcos administration. Pinakain na rin sila, nganga na rin lahat. Governance is not an easy thing. It's a gamot of so Ayan, si Marian Julian. Don't forget to like. Ayan, nagre-remind na ating mga moderators. many things sa buhay ng Pilipino, ng isang community, country, na maraming problema pasok-labas. And somebody has to attend to the problem, solve the problem, but then again, there has to be somebody which says that you are doing it right or you are doing it wrong. Because we have to protect the people of the Republic of the Philippines. Yeah. Yun naman ang role natin. Hindi mo natin masabi, Mr. President, Mr. Marcos, I do not agree with you. You correct yourself in 1 month, otherwise we go to the rebel side. Hindi pwedeng ganun eh. Democracy is a checks and balances.
So you check and you balance everything. And it is up to, nandiyan nga yung press freedom. What would carry the voices of yung administration, pati yung opposition, would be the freedom of the press as guaranteed. Kaya nga, kayong mga mainstream media, gampanan nyo ang role ninyo. Huwag nyong pipiliin yung mga balita. Di ba? Oh, may karapatan ang taong bayan na marinig ang katotohanan. Pero anong ginagawa ninyo? Don't be one-sided. Paano gagana ang demokrasya natin kung papanig lang kayo sa administrasyon? Di ba? Buti nga may vloggers. Meron pang mapakinggan itong ating mga taong bayan. Kung walang mga vloggers, mainstream media lang. Kayong mga mainstream media, huwag kasi kayong magpabayad. Masama yan. Kawawa ang taong bayan. It will reflect the performance of the government. Kaya, huwag niyong piliin kung ano yung ibabalita nyo. Lahat, ibalita natin. Importante talaga yung press. Whether sometimes they are biased or not, but you have to give them the highest of respect because they carry the voice of the people, whether it is in the minority or the popular side of things. That is how it works. Ngayon, having said that, maraming malapit naman ng election, PDP is always, ewan ko kung bakit, pero maybe because hindi tayo nasanay sa pera. Ang PDP from the start, whether it was really intended o not intentional, ang PDP started talagang kantang poor boy. Wala masyadong pera, struggling, started from Cagayan. And may I just say in passing, bago ako makalimutan, we were having that convention, I think, in Cagayan, the birthplace of PDP. Alam mo, nung pagpunta ka, alam mo kung sino nang pumunta doon na visible, recognized PDP leader? Girly Balaba. Ikaw lang. Siya lang. Doon ginawa yung PDP. It was hammered up. Girl, magtindig ka, tinitinignan yung tao kung sino ka. Tumitindig ka, umarap ka pa kanila. Ito si Gerle. Diyan nasira ang buhay ko. Mama. Nagbibiro lang ako. Taga-Cagayan to. Hindi naman ito taga rito. Punta dito yung announcer ito ng ABS-CBN. Bumalik. She's from Cagayan. Hindi yan taga rito. Iba yung akin, estasyon. Ano pangalan? RPN yung akin, hindi ABS-CBN. Ang uyap ko taga RPN. So yan, nandito na yung mag-i-eleksyon na. Nandiyan na sa kanto. Ang PDP, walang pera. Nag-umpisa ang PDP, walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong backer. Walang pera. Kaya, ewan ko kung makauwi pa kayo, may pamasahe pa kayo pauwi. I do not even know if we can go home. Baka yung iba maglakad pa. And if you're planning to walk home, if it's just a few kilometers. Sabi dito ni Duken TV, vote straight for senators. 1, Mayor Rama. 2, Baste. Bongo. Ang Baste, number 2. Number 3, Bongo. Number 4, Bato de la Rosa. Number 5, Marcoleta. Number 6, Gloria Macapagal Arroyo. Number 7, Harry Roque. Number 8, Philip Salvador. Number 9, Vic Rodriguez. Number 10, Pantaleon Alvarez. Ayan. Number 11, Trixie Angeles. Ayan. 12, Lorraine Badoy. Okay, so yan ang kanilang maganda yan. Meron din tayong list dito ha. Sabihin na nyo at we will provide the transportation. Kung kayo naman malayo at wala talagang pera, join the party
of the president. Yan ang ibig sabihin ni former President Duterte. Ang PDP laban started from the scratch. Walang pera. Dahil ang kanilang ipinaiiral is yung prinsipyo. Diba? Kung kayong mga government officials na gusto nyo pera-pera lang, pumunta kayo sa partido ni Martin Romualdez o ni Bongbong Marcos. Pero kung gusto nyo prinsipyo, PDP laban lang yan. President, sigurado yan. Ang ibig kong sabihin, what really I'm trying to drive at is, ang PDP talaga was founded by men run only prinsipyo. Di ba? Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa presidente. But after that, kagaya ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, putang ina, ang laki ng respeto ko sa inyong sumasunod. Diba? I told you. Yung mga PDP na pera-pera lang, walang mga prinsipyo, umalis na sa PDP. Ang mga natira dyan, mga may prinsipyo. Yun ang totoo. Kami sa Donmar TV, ang mga natitira ngayon, yun, mga may prinsipyo. Yun yung mga may malasakit sa bayan natin. PDP laban yang. Di kagaya ng ibang partido dyan. Makisanib puwersa dahil sa pera. Maraming pera itong partido na ito eh. Sasanib ako dito para matulungan siyang lumago ang kanyang political career. Di ba? Pero itong PDP laban, mangangampanya ito, ang kanilang dala-dala ang prinsipyo lamang. Kaya, grabe ang prinsipyo na ito. Sana maiintindihan ng taong bayan na hindi lang puro pera. Ayan, tuloy. Look at what happened now? Nadadala tayo sa mga pangako. Di ba? Bihira lang kayo makakita ng mga politicians na prinsipyo ang pinaglalaban. At kung sakali tatakbo man kayo, Beatrice Cortez, hello po. sabihin ninyo, Salamat. wala kay pera, we will raise the money. Kasi more or less, hindi tulong na under the table. Yung tulong na nagtayo ng itong malalaking multinationals. Pwede man ako maghingi na sabihin na paki-sponsor lang ng isang merienda ng kandidato. O kung meron kang malaking budget dyan, maski 50 million, okay na yan. Tumutulo itong yawa. Sino ba may-ari nito? Ito, ng tike o... Amoy babae. May second floor siguro ito. Alam mo, magsi-74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan nga ako? Where was I? Mag-74 na ako. Anong pinag-usapan natin? Ito si Ivy. Yung PDP talaga, nag-umpisa walang pera yan. Diretsuhin ko na lang. Huwag na ako magsigwe. Ang PDP nag-umpisa walang pera. Hanggang ngayon walang pera.
Walang expectations. Well, really, nung presidente ako, nagkaroon tayo ng konti. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na naggastos tayo ng pera ng gobyerno para pamigay. But anyway, palapit ng elections. Di ba? Look at what happened ngayon kay Tambaloslos. Namigay ng ayuda. Meron talagang madadala. The fact na you are the one giving the ayuda in front of the people, akala nila, ito yung iboboto namin kaya namimigay ng ayuda. Na hindi alam ng iba na yung ayuda na yan, pera ng taong bayan yan, hindi lang galing sa government officials. We will field candidates and we will support the PDP candidates. Correct, 'di ba? Ang daming taong bayan na namimiss itong mga jokes ni former President Duterte. Ako partly maasahan ninyo magre-raise ako ng kontempera. Kung sino yung mayaman diyan sa inyo, ituro lang ninyo. Hindi totoo, yung may mga negosyo na pwedeng Mayor, ito si it could be, do not be offended kayo mga incheck kasi ang lolo ko Chinese. So itong incheck na ito, maraming ito. Ituro mo lang kasi. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging anak ko, lahat ng mga hold-upper, kinulong ko ng isang lugar. Ako na ang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo maghingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. With the little influence that I was able to cultivate when I was president, pwede tayo maka-raise. Basi konti lang. If yung kalaban mo will raise about 20,000, then if we can have about 2-3, okay na yan. Basta sa malinis na paraan. At saka wala tayong utang na loob. Kita mo, pag wala kang utang na loob, kita mo ano naging presidente ako, kita mo kung magsalita ako, bastos ko. I never gave shit diyan sa mga mayaman, mga elite. Nakita man yung bunganga ako. Hindi ko pati yung mga negosyante, publicly sinasabi ko yung mga, ikaw putang inakat, ang utang mo sa PAL, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours yan 3 days. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Dapat to. Diba? Ibig sabihin, si Duterte, kaya niyang kumprantahin itong mga oligarchs kasi wala siyang utang na loob. During the campaign, hindi po siya nanghihingi ng tulong dito sa mga oligarchs. Hindi kagaya ng iba dyan, government officials, talagang, matataha ka talaga na sisitahin mo itong, look at what happened to ABS-CBN. Hindi takot si Duterte. Dahil kinalaban ni Duterte ang mga oligarchs at mga mayayamang tao sa bansang Pilipinas. Wala siyang utang na loob dito Nanalo siya. It's because of ang dahilan na nanalo si former President Duterte, dala-dala niya ang kanyang prinsipyo. May tumulong man sa kanya, ang tumulong taong bayan. Walang mga malalaking taong tumulong. Siya lang po ang presidente na in front of the public, in camera, shown by the mainstream media, in-announce, hoy, mga oligarchs, magbayad kayo sa tax ninyo, sa sobrang laking tax. Siya lang. Hindi siya takot. Yan ang kaibahan sa partido na may prinsipyo at dito sa mga government officials sa mga partido ngayon ni Bongbong Marcos at ni Tambaloslos na walang mga prinsipyo. Takot yan sila sa mga oligarchs. Sinabi ko in public, total, kung sabi ko, patayin mo ako, hindi mo ako makulong. Bayad lahat. O di, may pera. Sunod-sunod yun.
Di ba? Kasi, wag lang sana, no offense intended. Kasi sabi ko, lulo ko, Chinese eh. Lahat yung mga in-check na ayaw bumayad, ay, putang ina. Bayad kayo. Huwag yung tablahin ang gobyerno. Walang pabor-pabor dito. Baka sabihin na iniyayari ko yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Problema lang. Hindi naman tayo panahon ng mga mistisong Pilipino tayo lahat eh. So yan ang gawin natin. Elections are, the election is just around the corner. We will try to come up with another maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody, by region na lang tayo and we go down to the locals in about 1 day or 2 days. I will go out of my city, travel, para maipwesto lang namin. Samahan ko si Ruben and maybe si Bato para may isang Tagalog. Ruben is kami na lang dito bahala sa mga Muslim ako na kasi nagkakaintindihan kami. Magkampanya kami para sa inyo. Ngayon, kung may magbigay ng pera, maghingi ako ng pera, ng tulong. Hindi ako maghingi ng pera ibulsa. Maghingi ako ng tulong. Sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa, yan. Ayaw kong magtanggap ng pera kasi alam mo, pagka ganon, there's always the possibility na magdududa yung mga kandidato. Correct. Na tinanggap mo, pati hindi mo binigay. Kaya at this early, let me set the standard by saying, diba? Ganyan ang prinsipyo. Ayaw nga humawak ng pera tapos pagbibintangang magnanakaw. That I will not accept contributions yung for and in behalf of didirotso mo sa kandidato kung may tulong kayo. Sabihin ko na lang sa minimum of 20 million. Okay na yan. Okay. Tama na yan. Total, so na tayo magbulahan. Kung bigyan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo, then this is a gathering of idiots. Bigay ng 20 million, at least 5. Yung 15, total babawi uman kung manalo ka na. Maraming na negosyo eh. ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check. Wala yan sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Pero pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you interpret. If you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. Pero kung diba? Dalawa lang yan. Kung ikaw politician ka, gusto mong maging mayaman, pwede yun. Gawin mo. Kung ikaw, politician ka, pero yung layunin mo ay tumulong sa taong bayan, mag-last long ang inyong power sa politika. Look at what happened now sa mga gahaman sa kapangyarihan. Ini-expose ngayon sa social media ang mga gamit nila, mga relo, mga sasakyan. Ini-expose. Di ba? It's not easy to do that. Ako, tapos naman ako. Pwede na akong magyabang. Kayong hindi pa natatapos, totoo man mo o hindi, rindahan mo muna yung kabayo mo. Magsabi ako, maghanap kayo dito, baske saan sa Pilipinas. I never, ever. Kung magbigay sila noong presidential candidate na ako, tinatanggap ko kasi ang laki ng gastos kaya. Pero kung sabihin mo na maghingi ako, concessions, baske saan sa Pilipinas, man ako, maghanap kayo ng isang tao, makaturo sa akin, sabihin mo na naghingi sila ng pabor, ng franchise, nagbigay sila ng pera. Kasi pag upo ko pa lang, alam na ng mga tao ng Pilipinas
ang ugali ko dito sa Davao. Tumatagap. Lalo na nung fiscal ako, no, magpunta ka ng opisina ko, abogado ka, magregalo ka sa akin ng pantalon, no. Isauli ko yung regalo mo, kinabukasan, kayong kliyente mo patagilid o talagang walang kasalanan, ipafile ko yung kaso para may problema ka. Magtanong kayo dito kasi sinong abogado sa Davao. Walang gumagawa sa akin ng ganun. Even when I was mayor, and even when I was president. Ngayon, magtanggap na ako kung sino. Wala namang problema, wala nang power, wala na akong maibigay sa inyo. Huwag mo usapin ng bino, magbigay ka sa akin, kausapin ko itong anak ko. I will not do that. Ang inaino ko yung respeto niya sa akin. Sinabi ko, sundin mo yung ginawa ko. You want to stay in politics for a longer period, then sundin mo yung ginawa ko. All you have to do, hindi man complete honesty, all you have to do is practice delicadeza. Hanggang dyan lang tayo, Adre. Ganoon lang. Total, lalala ko, first term, nanalo ako, landslide. So, wala na. So, second, third, fourth, nung presidential, alam ko mananalo ako. Ayaw ko lang magyabang. Pero walang, hindi ako masabi ng mga may-ari ng mga big business na. Kaya nung presidente ako, ingat rin sila. Talagang tipto sila kasi wag lang kayo magkamali. Hindi ko naman kayo hanapan ng I will not begrudge you for not liking me. And I will, mas lalo na kung sabihin mo lang ang binigay na pera. Tama itong sinabi ni Fernie, delicadeza indeed. Diba? Because I know also at that time na mananalo talaga ako. So, kayong mga politiko ngayon dyan, pag may maglapit sa iyo magbigay, sabihin mo, putang ina ka. Huwag mong ibigay yan sa harap ng tao. Bigay mo na lang doon sa kapatid ko, sa asawa ko. Pero huwag ninyong gawin yan, depende rin sa asawa. Kasi kung ibigay yan sa asawa, even 1/4 of that, wala ka nang maabutan. Sa bagay, bili na ng para sa anak, para sa okay lang yan. Bihira naman yung asawa na itakbo yung pera. Bihira yan. Hindi yan asawa. Hindi yan, kabit mo yan. Let's meet again by na ito. Next time. Para ang recipe is okay. wag lang. So more on na yan ang pag-usapan. Kwento po sa PDP, no? So at least we heard it from former President Duterte ang main na anong gagawin ng PDP laban. Okay? It's very nice to hear na ang kanilang layunin ng PDP, hindi yan pera, yung word talaga is always pera ang mga nababanggit ni former President Duterte. Kasi in reality, wag na tayong magbulaan, pera-pera lang naman, di ba? Pero in-emphasize siya ni former President Duterte na wala siyang problema kung mananalo na siya. Kasi hindi siya humingi ng tulong sa mga oligarchs. So, alam natin kung ano ang mga nangyayari ngayon sa Kongreso. Lahat yan na kumalaban kay VP Sara, alam nyo na bakit ganyan sila. Magtataka ka, mga mga kakampi ito dati na former President Duterte. Pero bakit ngayon tinitira na nila, ginigipit na nila si Vice President Sara Duterte? Diyan ka magtataka. Di ba? Diyan ka talaga magtataka. So, be careful sa mga politicians. Suriin nyo talaga sino yung mga iboboto natin. Suriin nyo kung sino yung mga may prinsipyo, yun ang iboto natin. Okay? So, I think guys, hindi ko na
hindi ko na anong tawag dito, itong tatlong topic natin kasi we are limited to only 1 hour itong live natin.